Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat guys? At dahil sari-sari store yung content ko dito ay asahan nyo na mas madalas ay about sari-sari store po yung ating ina-upload. Masaya magkaroon ng tindahan lalo na pag nag-iisa na lang ako dito at nasa eskulata mga bata at nasa trabaho naman si Mister. Kung wala siguro tong tindahan ko, siguro sobra akong boring sa buhay. Or kaya naman nangapit bahay na ako at napachismis na rin. Sabi nga ng iba, malayo na pero malayo pa. Para sa akin, malayo na talaga yung narating nitong aking tindahan dahil nagsimula lang kami sa candy, sa mga gulaman na pagtitinda, tapos ngayon nakapwesto na yung aming mga paninda. Talaga may lagayan na. Dati, pagkahapon, hinahakot na namin papasok sa loob ng aming bahay yung aming mga paninda. Pero ngayon, may sarili na siyang pwesto. At hindi na rin iisa, dadalawa, tatatlo yung aking mga paninda, kundi napakadami na hindi ko na rin mabilang kung ano-ano yung mga items. Kasi nung nagsimula kami magtindahan ng candy at saka ng gulaman, hindi ko naman inisip na magiging ganito talaga yung aking tindahan, na lalaki siya, na mapapalago ko talaga siya. Sabi ko nga, libangan lang, subok lang, kasi isa pa dito sa lugar namin ay hindi masyadong maraming tao. Kaya hindi ako nag-expect na meron akong magiging mga customer. Kaya talagang walang hanggang pasasalamat sa Panginoong Hesus, sa Diyos Ama, na binigyan niya ako ng ganitong libangan na naging hanap buhay ko na rin ngayon. Libangan ko noon pero siniseryoso ko na ngayon kasi nagmamanifest na tayo na maging grocery at lumaki talaga itong aking munting tindahan. Malayo pa dahil hindi ko pa natutupad yung pangarap ko na maging isang grocery itong aking tindahan ngayon. Ma-share ko lang, si Mr. nga pala yung legit na taga dito. Ako dayo lang, kaya lang ako natira dito dahil nga sa naging asawa na niya ako. At kaya ako naman naisingit yon kasi nga kung hindi dahil dito sa tindahan ay hindi ako magkakaroon ng mga kakilala. Dito pa nga ako nagkaroon ng unang kumare at mga kumpare. Pagka may sari-sari store ka pala ay sari-sari ding senaryo yung iyong mararanasan. Sari-saring chismis yung nasasagupa ako sa araw-araw, lalo na pag ako yung bantay. Minsan nagiging sumbungan na rin ako ng kanilang mga problema, kaya minsan hindi ko na rin alam kung ano yung isasagot ko sa kanila. Nagiging advisor pa ng wala sa oras. Alam kasi nila at kilala nila ako na hindi ko sila i-chismis. Pero ang hindi nila alam, chinichismis ko rin sila, no? Pero kay Mister lang. At maganda mag-chismis kay Mister kasi hindi siya nakikinig. Sa mga kapwa ko naman, tagapakinig ng chismis, nako guys, huwag kayong paniwalain. Kasi hindi mo sure kung nagsasabi talaga ng totoo yan. Baka mamaya may masabi kang hindi maganda, ikaw pa yung mapasama. Kaya ingat sa pagsagot, ingat sa pag-advise, neutral ka lang. Kung ganito lang sana kabilis ako kumilos, nako, marami akong matatapos na gawain. Dito guys, nagre-refill ulit ako ng mga paninda at ang gamit ko lang ay mga ipit sa sampayan at saka hanger, yung may clip. Ayan lang yung gamit natin sa mga chicharia. Dati, ini-stapler ko yan isa-isa sa karton. Kaya lang madalas ako natutusok at nasusugatan. Kaya tinigilan ko na yun. May isi-share nga pala ako sa inyo guys. As parents, marami akong what if pagka minsan sumasagi sa isip ko na paano na lang pagka yung mga anak namin ay may sarili na mga pamilya. Kasi ngayon guys, ang lalaki na talaga nila. Araw-araw namin silang kasama pero nagugulat pa rin kami sa kanilang paglaki. Hindi lang sa paglaki, syempre yung edad nga nila. Nagiging mature na sila, nagiging adult na. At darating sa point na magkakaroon sila ng sariling pamilya at ihiwalay na sa amin. So kaming dalawa na lang ulit ni Mister yung magkasama. Kaya sabi ko, dapat lagi kami may ginagawa. Kailangan lagi kaming busy para hindi na maramdaman yung lungkot pag dumating yung panahon na hindi na namin sila kasama. At kung may sarili-sarili na sila mga pamilya. Isipin nyo na masyado akong advance mag-isip. Wala ganito talaga siguro pagka nanay. At saka yung mga nakikita ko nga sa paligid ko na pagka wala na silang kasama sa bahay, wala na yung mga anak nila, mga apo nila, nagiging malungkot yung kanilang buhay. At para bang nawawala ng saysay yung pag-stay nila sa mundo. Natatawa naman ako sa sarili ko. Pero itong video ito, babalikan ko to after 10 to 15 years.
Umuulan na naman nga pala dito sa amin. Kada hapon ganyan dito guys, umaambon-ambon. Pati si Mister, kinokontrata ko na. Sabi ko sa kanya, wag na siya mag-work pagka ganun yung senaryo na yung mga anak namin na hindi na namin kasama sa bahay. Kailangan samahan na niya ako sa pagtitinda. Kailangan magkasama na kami sa iisang trabaho. Kaya nga gustong-gusto ko palaguin itong tindahan ko ngayon. Gusto ko maging grocery para maging mas busy kami. At syempre, bukod sa maging mas busy, madagdagan yung aming income para na rin sa paghahanda para sa aming pagtanda. Syempre, pambili namin ng vitamins, panggala namin ni Mister, at saka pangkain namin sa labas. Nagre-repack na ulit ako ng mantika kasi nga araw-araw talaga to ginagawa ko. Hindi ako nag-i-stock ng madaming repack na mantika dahil yung mantika ay mainit. So, kahit ibuhol ko yan ng mayroong hangin, kinabukasan or sa sunod na araw, mawawala na yan ng hangin. Ganun kasi ako mag-repack guys. Mas maganda kasing tingnan pagka may hangin yung ating repack. Sa pagsasari-sari store, kailangan masipag at madiskarte ka para lumago yung iyong tindahan. Kung meron kang plano palaguin ang iyong negosyo, so kailangan talaga ng sipag, diskarte, at saka kailangan din ng pagtsatsaga. So, ganito yung ginagawa ko. Sinisimulan ko nga sa umaga hanggang sa gabi na yan. At pag medyo magaan naman yung aking naging trabaho dito sa tindahan, wala akong masyadong nirepack, wala akong masyadong inayos, ay ipisinasaling ko na yung pagtitinda sa aking mga anak at gumagawa naman ako ng iba para makatapos din ako ng iba kong mga gawain sa bahay. So, ayan, sipag at tiyaga lang talaga. Lalo ngayon guys, talagang doble kayod tayo dahil nga sa malapit na yung pasukan. Harap na naman sa gastusin ang mga nanay, ang mga tatay sa pagbili ng mga gamit ng mga bata sa school, lalo kung sabay-sabay sila pagdating sa college, ayan, kasi medyo malaki na talaga yung gastos pagka nasa college level na yung ating mga anak. So, kailangan natin ng focus at talagang sipag pa, doble sipag pa. At ito nga pala yung itsura ng aking tindahan dito sa labas. Ayan, minsan ko lang tong ipakita sa inyo kasi hindi ko pa naman kasi gaano naayos talaga. Gusto ko kasi may signage ng pangalan ko. Talagang gusto ko malinis. Gusto ko pa nga pinturahan pa yan. Magandang pintura kasi ang pinaplano ko orange sa baba. Tapos dito sa mga steel matting, white lang talaga siya. So ayan, i-enhance lang yung pintura niyan guys siguro. Pero hindi ko pa masabi kung kailan pagka nagkaroon siguro ng extra budget. I-enhance natin yung yung pintura kasi magdadalawang taon na rin siguro to. Ayan, no, magdadalawang taon na rin yung pintura, so medyo natutuknap na rin yung iba, so kailangan nating i-enhance. Pero pagka medyo nakaluwag-luwag na. At ito yung harapan na aking tindahan. Naglagay nga pala ako dyan ng no return, no exchange pagdating sa UOC. Kasi napapansin ko, napapadalas yung mayroong nagsusoli sa akin ng UOC. So, hindi na natin ina-allow yun dito sa tindahan kasi namimiyasa sila. At ito naman yung loob ng aking tindahan. So, ayan. Hindi pa siya ganun kasiksik. Hindi pa ganun kaliglig yung laman niya. Pero, very thankful na rin ako kasi ayan nga, malaki na rin yung pinagbago ng aking tindahan kumpara nung una nga ako nagtitinda. Nakikita ko na nga ngayon na talagang nag-improve at talagang naging maunlad naman at nagiging matagumpay naman tayo sa pagtitindahan. So, ayan yung mga ilang laman ng aking tindahan. Alam ko para sa iba, kunti ito, pero proud ako sa sarili ko dahil kahit pa paano may laman na yung aming tindahan. At nagkaroon na rin to ng extension guys ha. Dati isandi pala yung aking unang tindahan. Ngayon, mga 2 kalahati hindi pa na yung laki niya. At yun nga, nagmamanifest tayo na maging grocery, mas lumaki pa, mas dumami pa yung ating mga paninda para mas malaki yung kita, diba? At mas malaki yung ating ma-invest at maipon. Ayan, malaking tulong yun lalo pagka nagkakaedad na. So, kailangan din natin mag-ipon-ipon para sa ating sarili. Ayan. Pero sa ngayon nga, ang focus muna na mag-asawa ay mapagtapos namin yung aming mga anak.
At pag nakatapos na sila, bahala na silang dumiskarte sa kanilang buhay. Basta kami lagi lang naka-guide sa kanila hanggang kami narito sa mundong ibabaw. Ayun. At pag nakatapos na sila na mag-aral, so kami naman ni Mister ay mag-iisip-isip naman na mag-ipon para naman sa aming sarili. Kasi hindi porket na pag-aral namin ng mga bata ay aasa na kami sa kanila. Hanggat kaya na ay magtatrabaho kami para sa aming mga pangangailangan din naman para hindi na namin iasa sa aming mga anak. Pero kung dumating man yung panahon na maalala nila kami at kami bibigyan nila, 'di ba? Ay salamat, salamat sa Diyos. Tatanggapin naming maluwag 'yun. Pero basta ang focus nga lang namin ngayon ay makapagtapos sila ng pag-aaral. At pag nakatapos na nga sila, kami naman ay mag-iisip para sa pag-iipon para sa aming pagtanda. Alam ko, masyado ako nag-overthink, pero ito talaga yung reality guys. Hindi habang buhay ay makakasama natin ang ating mga anak dahil gagawa din sila ng sarili nilang buhay. Naiisip at nasasabi ko to kasi isa to sa mga kinatatakutan kong mangyari. Pero hindi natin kontrolado yung panahon, mga pangyayari, kaya ngayon pa lang kailangan i-ready at ihanda ko na rin yung aking sarili. Kaya sa mga katulad kong magulang dyan, ayan, habang kasama niyo pa yung mga anak nyo, ay sulitin nyo na yung mga ganyang panahon. Piliin nyo maging masaya, maging memorable ang bawat araw. At huwag tayong magsasawa na magtanim ng mabubuting aral na tatatak sa kanilang mga puso at isipan. Pagmamahal, tamang pagdidisiplina at pagpapakilala sa Diyos ang isa sa mga paraan namin mag-asawa para hubugin sila ng tama. Pag dumating yung araw na babalikan ko yung mga videos na ginawa ko dito sa YouTube, ito siguro yung aking unang hahanapin. Sari-saring kwento na naman ang na-share ko sa inyo guys. Alam nyo ba, malaking tulong sa mental health ko yung ginagawa kong pagsasalita dito at pagkukwento ng kapiraso ng aking buhay. Kahit alam ko na wala naman talaga nanonood sa akin. Pag napadaan to sa screen mo at napanood mo at may nagustuhan ka naman sa aking mga sinabi, baka naman pwede mong i-like and subscribe rin yung aking channel. So ayun, kung nakarating ka sa bandang dulo nitong aking video, maraming salamat. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye.